Papasok na siya. Late na. Magpapagpag pa. May snow na naman. Katapusan na ng April, din na natapos ang snow. Dati, early 80. Dati. Iba na talaga yun. Iba na talaga weather. Kung sa Pilipinas, sobrang init. Dito naman, malamig pa rin. Malamig pa rin. Tapos, paiba-iba. Init konti. Mag-i-snow. Dapat niya, wala na talaga totally. Yan siya. So, tuloy siya na niya, bonnet. Nantukan. Tsaka yung kapal na dyan. Sabi ka na, winter ulit. Sige, mag-iingat. Love you. Ayan o. Tapos basa, nalulusaw ka agad siya. Mag-iingat din ha. Kailangan na naman magpagpag. Ano siya yung kumakapit. Mabigat dahil nga nalulusaw. Ay nako, weather talaga. Buko sabog-sabog pa. Kailangan masabihan ko rin yung mga bata na magsuot ng makapal. Usually hindi nagtitingin yung mga yun. Basta labas na lang. Tapos kapag parating na yung bus nila dahil malilate na, hindi na magpapalit. Hindi na papasok para kukuha ng extra jacket. Tuloy pa rin eh. Malamang pagpasok ko mamaya makapal na yun sa sasakyan. Yan, pauwi na ako from work. 6:10 na. Sobrang na ang snow. Lakas ng snow. Yan na. Pero yan since kanina pang umaga. Basang-basa. Naglulusaw ka agad siya kasi hindi naman ganun kalamig. Kaya lang syempre, ingat sa drive kasi yung talsik ng tubig. Lalo pagdating sa mga highway mabibilis magpatakbo. Ayun. Sa bahay na ako, nakapagluto na rin ng dinner. So ano lang kami ngayon, fish taco. Ito. Prepare ko na, kanya-kanya na lang ng assemble. So yan yung red onion, tomato, cucumber, lettuce, cilantro, tsaka tong tortilla wrap. Tapos ito, homemade na fish. Breaded fish. Kaso wala akong beer kaya hindi ko na ginawang beer butter. Okay na yan. Tapos yan, meron kaming salsa. Tsaka ito, yung last time. Cilantro lime. Pero, kukunti na lang pagkasya na lang. Cilantro lime. Kain na. Hindi ko pa niluto lahat ng fish na yan. Lang lang yan. Konti lang yan? Ay, parang napakadami. Tempura, butter Masarap. Tapos yan, may pickled bits. Nagluto pa nga ako ng corn May corn pa? Corn on the cob. Sabi mo mamaya, manonood sumanood. Sakto, basketball. Hindi yung kainin mo. Pero I doubt na makain pa yun. Lalo busog na. Jonas, ayan, tayo buhok. Seryoso pagkain Gutom na? Ha? Hindi siya sanay mag-assemble? Pantay mo yung mo. Yan Tapos nang kumain, nanonood na siya ng basketball. Yeah. Anong team ka ba dyan? Clippers. Dumating na yung result ng ng investigation do sa aking Credit card. Fraud case. Ay hindi pala ano tawag yun? Oh, tama Na-dispute na yung niya. Na-dispute na yung sa last time credit card tagal din ilang 10 weeks. So sumobra pa kasi nga may time kasi na parang nadi-delay yung
mga tawag, ganyan. Tapos sino-hold nila. Tsaka kasi nga, nagtataka sila, dalawa raw yung card. Yung sa akin, di ko naman nga kasi inactivate. So yun, talaga yung ano nila parang kumakalusot sila. Lulusot sila, patatagalin nila. Kung gaya nun ulit. Sabi nga niya, sabi niya, paano na-activate? Ganyan. Ibig sabihin, ganun lang pala kadali mag-activate. Sabi kasi nila, yung ano pangalan nito? Yung dapat daw, yung alam ko yung date kung kailan yung expiring ng card, ganyan. Sabi ko, wala na kasi akong plan na i-renew yun. Tsaka talagang ginamit lang sa... For emergency lang yan. Sabi ko, meron nga akong mga options na lakihan yung yung pinaka... Hindi niya nilalakayan eh. Hindi na ako pumayag kasi nga pag bumibili lang ako sa Canadian Tire ng mga product nila, yung points sayang din. So yun. Nakita naman layo na hindi mo naman talaga at saka pagka nagamit naman. Binago yung telephone number, binago information. Yung work, hindi niya alam kung saan ako nag-work. Kaya sabi ko, 5 taon na ako dito, kahit tawagan nyo, ito yung number ng company ko, hindi ako maalis. Wala, talagang maraming ganun. Ayun. Kaya pagka i-close mo na rin yun. Mayroon akong credit doon na magkano? $80. Kaya inakiko nila yung card tapos gagamitin lang yun. I-close na. Hindi naman kasi nagagamit. Kaya mas mainam din na kukunti lang ang mo eh. Kasi minsan nakakalito eh. Hindi mo alam eh. Kailangan check mo lahat mabuti. Kaya kung ano lang talaga yung gamitin mo, yun na lang ang stay mo na credit card. Para pag may kailangan bayaran. Ang dami na rin natin kinancel din Oo, kasi nangyayari kasi kumuha ka ng malaki. Isahan na lang. So, ayun. Tsaka yung yung aming application ng citizenship. Meron ng may schedule na ng oath-taking. Bilis din eh. Sa May 23, yung oath-taking namin. Wala akong formal there. Kahit ako, hindi talaga kami nagsusot ng formal eh. Wala kami damit. Okay na ba kahit wala na? Okay na siguro. Basta may presentable, kumbaga. Kasi online oath-taking, hindi siya yung gaya dati. Pag doon ka sa mismo actual, kailangan. Talagang ibubook ko na lang ng coffee kasi umaga 10 o'clock. 11. 11. Ako nga rin pero most probably that nung ganong panahon, iba na yung day off ko kasi malapit ng mga anak ngayon. Baka day off mo yun. Pero request ko na rin para sigurado. Kasi kung di pa manganganak yung asawa ni Jai. Yun lang. May pasok pa rin ako doon. Kaya kanina, nirequest ko na sa chef ko na... Kailan ba? Next week na? Hindi, 23 pa. 23. Pero magpo-fall kasi siya ng Thursday. Usually off ko Friday, Saturday. Alanganin naman yung Thursday. Hindi pa naging Friday. Yun yung sabi ko rin eh. Sayang isang araw na lang, hindi pa naurong na. Pa. Tapos ang oras pa niya, 11. Yung kay Jermaine kasi noon, 8:30. Start na. Sabi ko, kung 8:30 yun, makakapasok pa ako kahit before lunch. Hindi. Paglabas, alas 11, alanganin. Tatagal din ng mga 1 oras kalahati yun or 2 oras. Wala na. Wala ka nang ipapasok. Medyo yan. Good news. Good news sa amin kasi yun nga, naayos lang sa credit card. Tapos yung application, unexpected na ganong kabilis pero... Ang inaano ko na lang siya, insurance ng truck. Yun nga, tagal. Pero tinawagan na siya nung in-update na yung sa case. Bagal din talaga no? Dami raw kasing nagkiklaim kaya ang bagal daw ng proseso. Sabi nung babae na nakausap nga namin. Maghintay lang. Antay lang pero i-update na nila. May message niya na yung adjuster. Kasi kung di mo naman kasalanan tapos magbabayad ka rin 1,000 di bali na ako na lang yung gumastos o... Kasi sa akin dahil nga na rear end. Iba yung... So automatic. Nagbayad ako ng 1,000 deductible pero winave nila yon after nang magawa yung sasakyan. Kaya ako nagsisiguro lang ako kasi ayokong magbayad talaga ng 1,000. Siya kasi hindi naman kasi rear end. Pag rear end kasi automatic eh. Yung sa kanya kasi, although sinan niya na yung video para sigurado, sabi niya, kung hindi lang din naman at ang gagastusin lang pag Phoenix niya less than 1,000. Ako na lang. Siya na lang kasi magbayad siya ng 1,000. Kaya hindi ko na pagagawa kasi lang naman yun eh. Konting dent lang sa sa bumper tapos yung gas-gas na konti, di ba?
Pinangahakot ko nga ng bato eh. Sabi, Sulit. kawawa yung truck. Eh, kaso, ganun talaga eh. Yun talaga ang purpose niya eh. purpose niya para... Hindi naman kagaya sa, sa Pilipinas na nukunuko ng linis eh, no? Oo. Yung mga sasakyan. Dito talaga hindi. Dito talaga utility truck yung mga, mga truck eh. Talagang gagamitin mo eh. Pangakit mo ng bundok, Kasi yung sa trabaho lang, araw-araw, bugbog na ng drive, di ba? Ilang kilometro din yan. Oo. Yun. Tapos kagabi patulog na lang kami. Na isip-isipan na manood ng mga lumang vlog. Lumang vlog. At saka yung kanta niya may pinakinggan ka lumang video, si Kenny Rogers. Kenny Rogers. Anong kanta yun? May Tsaka pinapa siya. yung Ang ganda ng kanta kasi. Tapos sabi ko, tingnan mo sino yung... yung Ann? Yung Ann ba yun? Kalimutan ko eh. Basta Ann Ann ang yung name kaduet niya. Maganda yung kanta niya. Tapos may mga old video kami na sabi ko, tingnan mo, sabi ko, pagdating ka ako ng araw. Wala pa siyang kilay nun eh. Pinanood namin yung mga lumang video di ba, microblading na tong kilay ko. May kilay naman ako, grabe ka. Kaya lang dati, kapag sa sobrang nipis ng buhok nung kilay ko, pag tinamaan siya ng liwanag, wala eh. parang wala. Pero sa personal naman meron. Kaya talaga salbahe ka. Pero yun, 5 years ago yun, di ba? Tinignan mo. Una, yung 4 years, 3 years ago, parang hindi pa masyadong luma eh. Pero 5 years ago, parang cloudy. Dahil nga yung camera na ginagamit namin. Tapos dito yung 3 years ago, yung dito na. Medyo malinaw na, pero kalilipat pa lang ako dito sa bahay. Nakakatawa lang din balikan yung mga old video. Sabi ko, pagdating ng araw, papanoorin niya ng mga apo natin. Ito pala si Lola at Lola, ganyan. Yun yung isa sa mga kagandahan ng yung mga nagbablog. Kasi parang yan memories mo. Lalo na kung totoo ka doon sa ginagawa mo or doon sa vlog mo. At saka yun, kumbaga hanggat nandyan ng YouTube, andyan yung mga videos mo eh. So, hindi lang yung magiging apo mo or makakapanood yung mga tao na ito pala sila, ito pala yun. Or may ibang tao makakapanood sa'yo na may inspire, nakakatawa din eh. Kasi dati, iniipon pa namin yung sa hard disk. Kaya lang, napuno na eh. Sa sobrang dami. Ang hirap eh. Every other day nagbablog ka. Ipunin mo. Ay, hindi na. Punta ka na lang sa YouTube. Scroll. Ay, ano ba to? Ay, ito yung kumuha tayo ng bahay. Ito yung naghahanap tayo ng bahay. Tsaka yung dati kasi, parang every 2-3 days, no? Yung upload namin. Noong unang taon natin, parang almost everyday meron tayo eh. Mga short na video. Tapos hanggang sa busy sa trabaho, parang naging 3 times a week lang. Or naging twice pa nga, di ba? Nung bago, after namin lumipat dito, parang ang daming ganap. Ginagawa, ganyan. Hindi mo mga sikaso. Naging twice a week ang vlog namin. Mahirap din kasing mag-isip ng mga bagay na i-share mo doon sa tao na sa tingin mong makakatulong sa kanila or makaka-uplift ng spirit nila. Pero syempre, ginagawa pa rin namin kung ano yung namin, yung natural na ginagawa sa araw-araw. Kasi usual naman talaga namin kung anong ganap namin sa buong araw. Syempre, most of the time naman, parang nasa trabaho kami. Kaya mostly nga, mga sit-in videos lang kami kasi doon kami mas available pagdating na ng gabi. Unless pag day off kami, nakakalabas, grocery. Hindi na kami nakakalabas ngayon kasi dati parang every weekend yan, nakakalabas ngayon. Parang hindi na rin masyado eh. Tsaka hindi, gaya ngayon, na yung panahon dapat maganda na. So, ilang beses na kami nag-attempt twice na napupunta ng bundok kung hindi matuloy dahil sa weather. Sayang din kasi yung time mo tsaka yung gas. Ayaw naman namin pumunta pagdating doon. Ayan, lamig. Nakakatamad maglakad. Gusto namin pagka nasa ganun kami, naglalakad-lakad eh. Medyo may araw. Nasisikatan ka ng araw. Tapos yun nga, dahil nga yung co-worker ko this coming summer, mga anak ko yung asawa. So, ang off ko, may iba. Hindi na ako magiging Friday, Saturday. Magiging weekdays na yung off ko. So, yun. Hindi na naman kami makakalabas ng pero ganun talaga eh. Kasi kumbaga, nagsakripisyo din sila nung ako yung nawala. So, sakripisyo lang din ako kasi silang may kailangan. Sa trabaho, ganun eh. Sa amin naman, kababalik lang ng mga nagbakasyon. Mga nagbakasyon. Parang alam nila na wala masyadong trabaho, no?
Kaya nga niratrat kami nung bago sila magbakasyon. Kaya nagsabay-sabay sila ng bakasyon eh. Ang daming ginawa eh. Nataw pa, nag-bereavement ka din. Di ba? Halos lahat kayo wala eh. Kaya nag-ano lang ako sa computer. To check, ganyan. Dapat pala nag-vlog ka na habang nag-ano. Boss. Seryoso kunwari. Pero hindi. Seryoso kunyari. Wala eh, puro graph yung mga nandun, tsaka yung mga parating na trabaho, tsaka yung mga parts, mga kung ano. Sa kanya iniwan yung obligasyon dun. Okay naman, wala naman masyado. Ngayon, okay naman, nakabalik na, di ba? Wala naman siyang nasabi na ano eh. Nagampanan mo naman eh. So yun. Yun yung yung mga pinaggagawa namin, tsaka yung... Tsaka Natuwa kami doon sa citizenship. Actually, si Jonas tumawag. Nasa work ako. Mami. Tumawag ko si Jonas. Oo. Kasi may 3 kami. Ini-email kami lahat nun eh. Kahit isang application kami. Tawag siya, nasa break time ako. Mami, ako, bakit? Akala kong Kasi usually, di ba tumatawag ng ganong oras yun eh. Sabi ko, maglalaro ka. Hindi, mami, dyan na yung citizenship natin. Sabi ko, bakit? Excited ka? Mag-a-apply ka pa nun after passport. Gastos na naman. Hindi kasi dati may yung naalala mo yung balak nilang maglaro ng Magic sa US. Wala siyang hindi pa siya citizen. Tapos ang visa parang nung time na yon ang tagal ng application, kailangan na. Nanonood napapaano siya eh. Yun nga si Jonas, kaya excited yan. Kapag nagka-passport baka anytime yan. Napunta tayo rito. Lalong dami niya ng bakasyon. Sana nga rin yung dalawa yung kahit pa paano, yung mga short clip ba na vlog hindi mga vlog, video para ma-share din nila. Yung buhay-buhay nila. So, anong ganap ng dalawang anak namin. Yun lang din yung kagandahan nung vlog. Nung vlog namin, nakikita mo yung improvement ng buhay mo, yung mga ups and downs ng buhay mo. Yung pagbabago. Yung mga, nawala yung dalawang kuya, di ba? Nakita mo pa nga yung video ng kay Kuya Boy, di ba? 3 years ago din. Nakikita mo yung tumatakbo sa buhay. Nakikita lahat ng mga... Nakikita mo yung maganda, yung hindi maganda. Pero at the end of the day, baga tumatayo ka pa rin. Patuloy pa rin ang buhay. Kasi nga, bukod sa nakikita ng family namin sa Pinas, ate ko sa Abu Dhabi. Nakakapag-update tayo ng buhay-buhay natin. Nakakapag-update sa pamilya. Yung meron kaming record ng memories namin na anytime pwede namin balikan. Na minsan nakaka-cringe panoorin, lalo yung mga luma. Ayaw ko panoorin eh. Eto, pag nanood pa, lakas-lakas ng dirinig ko yung boses ko dun sa... Si Jermaine, nag-aara ng boses. Ang lit no? Baby pa si Jermaine, no? Ay, wala na, mga binata na eh. Yun lang din yung isa sa mga pa rin eh, na hindi nila na masyadong na-adapt yung yung pagiging western culture dito. Kumbaga yung na naging pa rin sila. Si Jermaine medyo, 'di ba? Tapos nagbago rin dahil nga medyo tumigas yung ulo niya sa totoo lang. Lahat naman ng kabataan lahat naman tayo tumigas ang mga ulo natin ng mga naging medyo parang rebelde, ganyan. Pero nung kalaunan, nare-realize niya rin. Kasi kami, kumbaga medyo mahigpit kami pagdating yung labas-labas. Okay lang kayo lumabas, basta umuwi kayo ng gantong oras. Yung mga sleepover, hanggat maaari, yung magpa-sleepover sila kasi siyempre, di ba? So, inaya namin, pero syempre, minsan, hindi naman lagi mong papayagan. So, si Jonas, hindi naman dumaan si Jonas sa ganun eh. Parang yung mga kaibigan niya kasi isa. Yung mga kaibigan niya yung pupunta sa bahay. Oo. Si Jermaine kasi mostly siya naman siyang nagpupunta sleepover. And syempre, minsan hindi mo napapayagan. Akala nila, Pero tapos na siya sa pace ng buhay niya na yun na-realize niya rin yun. Pero dumarating sa puntong ganun. Sinasabihan ko rin kasi hindi mo rin masasabi kung ano yung mga pinag-uusapan nila, di ba? Pagkatalikod mo or pag wala ka. So, sinabi ko doon sa kinausap ko si Jonas, sabi ko, ikaw yung matanda, ikaw yung kuya. Hanggat maaari, ikaw yung mag-guide sa kanya kasi ikaw, nakagraduate ka na, ganyan, nagtatrabaho ka na.
Kailangan i-guide mo rin siya kahit papano kasi hindi naman lagi kami nandito dahil nagtatrabaho din kami. At saka una-una, hindi namin hawak ang mga buhay nila pag nasa labas sila ng bahay. Ang tanging magagawa lang namin, paalalahanan sila. At saka hindi habang buhay kami o malakas kami na nandito sa likod nyo. Kaya nga ako, dinala ko kayo dito, dinala namin kayo dito para magkaroon kayo ng magandang future at nang sa ganun maging independent. Dumating man ang araw na mawala kami, isa sa amin o ano man. Makakaya nila, Kaya diba? nila. Lalo mga lalaki sila eh. Yeah, yun ang pinaka main goal talaga namin dito eh. Yun ang number 1. At na ano naman eh, unti-unti. Si Jeremy na lang, magka-college, pero syempre, ano pa yan, ilang taon pa rin ng bago makagraduate, makuha ng magandang trabaho. Pero kami kumbaga set na kami kahit papano. Hindi happy na kami sa naging resulta ng mga pinaghirapan namin mga sakripisyo. Naalala pa nga namin yung mga pag binibili mo ng mga bike na maliliit sila yung mga kung ano. Napagkwentuhan talaga namin kagabi yun nakahiga na. Saka usual ganun kami sa gabi pagka yung mga hindi pa inaantok. Tapos while nanonood kami ng mga video, ganito nga dati. Dati meron ganyan yung dalawa. Yung pag nakikita mo, yung ito lang yung kaya mong bilhin noon, nung maliliit sila, hanggang sa nakikita mo na ibibigay mo ng mas maganda na. Nakaka-proud lang din, syempre. Ay, yun yung mga sacrifices na nakikita mo na yung bunga ngayon, kumbaga. Totoo. Pagod man sa buhay, kaya lang, sabi nga hanggat na nabubuhay ka, kailangan mong kumilos. Kasi sayang ang oras Hindi natin kayang i-hold yan Enjoy ang buhay. Enjoy ang buhay mo, bigay mo yung kung anong kaya mo ibigay kasi hindi mo alam kung hanggang kailan yung kaharap mo, kasama mo. Lahat tayo may nakapila. Hindi alam kung sino mauuna sa pila na yun. Pero habang nakapila ka enjoy mo yung yung ride mo. Yan. Ang sabi mo, nag-adsal mo? About 200 years. Ang sabi mo, 100 years. Niloloko baka ako. Sabi ko, pahabain sana buhay ng asawa ko na hanggang 200 years. Nagalit siya sa akin. Gusto mo baka pahirapan? 200 years? Ano yun? Ay, siyempre, hanggat maaari yung mga hihilingin mo yung para sa mahal mo, di ba? Di 200, dapat 207. Para sabay tayo. 207. Matanda ka sa akin. Kailangan sabihin mo pa mas matanda talaga. Hindi naman lata Ay, tuwa ka naman. Yun lang naman guys. Makulit na tong katabi ko Kami magpapahinga na rin maya-maya. Maraming salamat sa inyong laging panonood. At saka nga pala, i-greet lang namin yung nakaraan namin vlog na hindi na kami kasi nakakapag-shoutout kaya idadagdag namin to ngayon. So yun pala, shoutout muna tayo. Dapat last time pa to si Shirley Reyes and Reyes family ng Singapore. Yun. Nag-surgery siya last time pero hindi ko na na-shoutout kasi nga may mga nangyayari din. May mga surgery din, hindi, di ba? Yung pagkamatay din yan, di ba? Ni John. Kaya hindi ka makapag-shoutout nung nakaraan. So, tapos na yung surgery niya. Sorry, sis, late na. Sana naging successful at surgery mo. Maayos ang naging recovery mo. Yan. Tapos, hi kay Carl Caba, Maria Veronica Fernando, si Janelle Garcia, si Nadines, hello po, si S. Galan, si Christina Mercado, yan. Si J. Jen, si Carol Janela, yan. Si Freddy Erickson, si Nora Abubakar, si Ate Annie at si Kuya Patrick, syempre. Yan. Si Dan Henry, Maria Bryce from Australia, si Mary Ann Las Piñas, si Mary Gonzalez, si Cha Guillermo, at si Risa Gonzalez, si Priscilla Eugenio,
Si Sis Marge, hello. Si Maya Gianan. Tsaka si Cassie Calaguas. Si Miss Yvonne Peroy. Mami Vic. Pareho kayo, Mami Vic. Daddy Vic. Daddy Vic. Si Lakay Laur. Ayan. Si Catherine Idos. Si Miss Josephine Sura. Si Sir Heavy D. Si Lydia Hintalan. Si Army Balboa. Si Bernadette Kuramoto of Japan. At Melvin Joyce Vlog. Yeah. Tiga Australia din. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga Walang sawang pagsuporta sa aming mga vlog. mga simpleng vlog namin dito sa Canada. Yeah. So, paano guys? Salamat ulit. See you on the next vlog. Bye.